So hi guys, welcome back to our channel. Joke lang, di charot. So welcome back, and as promised, no, in regards with my itinerary and the expenses, so I will be sharing it to you on this video. And just a short recap. Ay tama di ay. Kailangan din ako magano day no. Kailangan din ako mag kaya nag-request ako na kailangan doon ako mag I mean, kung pwede ba daw Tagalog ang pag-video kay kung si Tagalog ay para makasabot siya in regards with this. So, to that subscriber. So, this is for you also. So, mag-adjust kay para makasabot ka, no? So, anyway, so, pagbigi lang guys ang ako ang Tagalog and English kay medyo delay jud kayo ko hawd. Okay, so going back, so I will be sharing to you the itinerary and as well as like the expenses, my expenses, and at the same time I am like presenting it to you how to make it like have the cost, mapababaan natin yung cost ng travel, and at the same time tips on how like to navigate in Japan, but based on my personal experience. So I will just flashing it on the side of the screen with all the itinerary and as well as the expenses that I've incurred. Okay, so to start with, like my technically it's a 12-day journey. However, on the vlog I just presented only 11 days because on the 12th day umuwi na tayo ng Pilipinas. So yun, so parang hindi ko na siya kinover, but still like in technically it should be 11 days. But it was 12 days because on the 12th day, we already, got home here in the Philippines. So, to start, I did my pre-bookings. So, with, the pre-bookings and as well as, the visa application. So, for the visa application, I had, paid around 2,100 pesos. So that's a multiple entry visa. But if you go only on a single visa, that's only 1,600 pesos. So ayun. So if wala naman kayong balak like bumalik ng Japan, so you just like opt to have it on a single entry. Otherwise, if meron naman kayong balak just like me, so I opt like to get the multiple entry visa. Kasi in the long run, mas makakatipid din naman kayo, 'di ba, ng 1,600. Para hindi na kayo paulit-ulit mag-apply ng visa. So yun. So next would be the plane ticket. For the plane ticket, guys, I only got it for 6,619.47, 'di ba? So from Davao na 'yon to Tokyo and vice versa. So for that, I booked it in a promo fare. So yun. So tip ko lang para dito, in regards with the promo fare, you can get you can opt to have it on Google Flights. Parang itatrack niya or bibigyan niya kayo ng bibigyan niya kayo ng notification if ever that there is a promo fare on this certain area or country na gusto nyo or destination rather. So as for me, since nag-notification si Google Flights that nag-promo yung Davao to Tokyo and vice versa, so I already got it na. But the cons nun is medyo sugal tayo doon kasi nag-book tayo ng promo fare kahit hindi pa approved or hindi pa tayo nakapag-apply ng visa natin. So, yon. So, next is the additional baggage. So, gumastos ako ng 4,296 for the additional baggage kasi nung papunta ko ng Tokyo, so only 20 kilos nag-add ako, and then pero pabalik nag-additional na naman ako ng another kilos for the pasabay. So yun, so gumastos ako ng 4,296 for the for the baggage, in which it would be the same if ever pag nasa tipid-tipid tayo kasi fixed lang naman yun, 'di ba? So next is our accommodation. So nag-book tayo ng ilang days ba yun? Ng 5 days for the Osaka, and then so for the Tokyo
2 days for hostel kasi nauna ako sa Tokyo ng 2 days before dumating yung kasama ko, and then the remaining Tokyo days, 4 days. So yun, nag-hotel kami kasi dalawa naman kami. And to give you the tip in regards with like the accommodation sa Japan, medyo mahal siya talaga, guys. Most especially that we get it on peak season kasi yung March peak season yun, 'di ba, cherry blossom season. So according naman sa mga internet and like on the vlogs na tawag dito, yung peak season talaga pag mga like the cherry blossom season, yung March and April. So expect kayo, guys, na medyo mahal talaga yung accommodation. So for unahin muna natin yung sa hostel sa Tokyo. So gumastos ako ng 3,090.54. So actually, guys, mura na yun kasi nasa Shinjuku area. So I have divided it per night. So gumastos ako ng 1,545.27 per night. So ayun siya. Actually, mas mura yung, as what I have said on my previous like vlogs, mas mura talaga yung hostel kaysa sa hotel. However, there are certain like amenities in the hostel that you might not be comfortable with. So yun nga, 'di ba? Yung public bath. So baka hindi kayo comfortable noon, and then in regards with your privacy, meron din naman kasi capsule hostel naman yun. However, 'di ba, shared lang naman kayo in one room, 'di ba? So it might like, you know, giving you discomfort. So mag-hotel na lang kayo if ever hindi nyo yun kaya. So next, for the Osaka, so I have like booked it in total of 7,065.60. So per night, since it is 5 days and dalawa kami, so per night, na-compute ko siya as 1,706.56. Medyo mura lang yun kasi yung kinuha namin na hotel is medyo malayo siya sa Namba or doon sa Dotonbori, yung parang center ng Osaka, medyo malayo siya. Yung kinuha namin na hotel, malapit lang siya doon sa train station ng Shinkansen. So, yun. So, kasi doon medyo malayo, so medyo mura siya. And then, ang pangalan pala ng hotel doon is Wise Hotel Osaka. So, yun. And then, if ever, pag we have it, if tipid-tipid tayo, meron naman akong mga nakita like around 1,500 per night. So, yun. So, pag ano natin siya, that's around 7,500 pesos. Meron din naman. So, yun nga lang, if ever you opt it on a like hostel, lalo na if ever ikaw ay solo traveler. So, next is for hotel in Tokyo. So, for 4 days, ang nagastos ko is 18,719.33 in total. So, yun. Since dalawa kami, happy kami. So, yung cost ko is 9,359.67. So, that's around 2,339.92 per night. So, yun, mahal talaga. Mahal talaga, guys, yung Tokyo. And at the same time, nabook ko siya sa Shinjuku area. So, medyo mahal talaga siya. So, if tipid mode tayo, so nakikita ko is hostel lang naman kasi yun lang naman yung nakakapag like, you know, medyo competitive as for the price. So, that's around 6,181.08 if ever we opt for the hostel. So next is the physical SIM. Actually, if ever you need the convenience, so pwede din naman kayong mag-eSIM. Pero as for me, I got it like unlimited data and the physical SIM kasi mas mura siya on a longer basis. Kasi nga, di ba, 12 days yung kailangan ko na internet. So yun. So nabook ko siya at in total, it's the 2,077.10. Pero ang nagka-problema lang dito is since merong fair use policy si Japan, so on the first week medyo okay yung internet data, then pagka second week medyo humina, and then bumalik na naman siya then umokay na naman siya nung paano na like 11th and 12th day namin. So yun. So you might consider as well if ever that there's a Wi-Fi, meron naman talaga yan in your accommodation. So
i-ano niya na lang, like connect na kayo doon agad para hindi kayo mano ng fair use policy in regards with like the use of internet data. So yun. And then the next one is the USJ ticket. So as what I have said, na medyo mahal siya. So that's 14,173 pesos kasi kumuha kami ng express pass dito. Take note guys, if ever that you opt like to go to Super Nintendo World, that's the Super Mario. So andun siya sa Super Nintendo World. You have to get an express pass. Hindi ka makakapasok if wala kang express pass doon. I'm not sure how much is that if pupunta kayo doon, pero yung sa akin kasi binook ko siya via Klook, and then meron siyang aside from the Super Mario, meron pa siyang other like rides that is on a VIP or na area-timed entry basis. So yun. So nakagastos ako ng 14,173. Medyo mahal siya. But if feel nyo lang naman is hindi, okay lang sa inyo na hindi makapasok sa Super Mario and pipila kayo sa mga rides na medyo mahaba-haba talaga when it comes to like the amusement parks, medyo mahaba talaga ang pila sa kanilang mga rides and some of other attractions. So if ever okay lang naman sa inyo, gagastos lang kayo doon ng 3,178. So yun. So, if ko-compare na natin yung total na pre-bookings, so sa pre-bookings pa lang guys, yung nagastos ko na is 50,248.58. Pero pag medyo on the tipid side tayo, kaya naman siya ng 34,542.19. So, next is, pupunta na naman tayo sa other, like, the, tawag dito, the itinerary natin. And tama pala, before we go to the itinerary, balik muna tayo sa plane ticket. Diba, nabook ko lang siya ng 6,619.47. That's promo fare. Pero, ang ito is Davao to Tokyo, and then Davao to Tokyo via Cebu, and then pabalik. Tokyo pa rin to Davao via Cebu. But, my tip with that is that i-book nyo yung plane ticket nyo on a multi-city basis. If ever pag bibisita din naman kayo sa Osaka na part, dun sa south part, the Osaka, the Kyoto, the Nara. So yun, kailangan kayong mag-book ng plane ticket ninyo in a multi-city. So for example, pwede kayong pumasok ng Tokyo and then labas ng Osaka, or pasok ng Osaka then labas ng Tokyo and vice versa, para makatipid kayo sa train. Kasi medyo mahal yung Shinkansen, in which we will see it as once I go through with the itineraries. So makikita nyo doon na na mahal talaga yung train ng high-speed rail train lang, or in which they call it Shinkansen. So yun. So tip ko doon in regards with the booking of the plane ticket is i-multi-city nyo na siya para hindi na kayo mahirapan and makatipid kayo sa cost ng transportation sa Shinkansen. Okay, so going back, itinerary day 1, yun yung papunta natin ng Japan. So, paglapag natin sa Tokyo, so arrival at Tokyo Narita International Airport, and then pumunta tayo ng Odaiba, 'di ba? So, meron kasi ako na minute doon kasi meron siya mga pinapasabay na mga items. So, yun. So, then ginala niya ako sa Odaiba, and then sa gabi nag-Shinjuku lang ako, ikot-ikot sa station. Ikot-ikot sa place ko na malapit sa hostel, in which nasa Shinjuku area siya. So in regards with like nagastos ko, so there's the travel tax, so that's 1,620, and then next is the Suica card. In regards pala guys sa tawag dito sa Suica, so kailangan yung kumuha ng Suica card. So that will be magagamit niyo siya sa mga transportation payment, and then at the same time magagamit niyo din siya sa convenience stores. However, in regards with this, since primarily yung Suica card ko nagamit ko lang naman siya sa transportation, yun, so lahat ng mga like dito on my itinerary, lahat ng mga top up ko sa aking Suica card is
napupunta siya sa, tawag dito, napupunta siya sa transportation cost. However, if in regards with your itinerary, if naka-fix naman, like, sa tawag dito, if naka-fix kayo, for example, if magto-Tokyo kayo for 5 days and then Osaka for 4 days, kuha na lang kayo ng sa Klook, i-search nyo yung mga Japan Rail Pass na unlimited, mas makakatipid kayo doon, guys. I'm not sure in regards with like the cost, pero mas makakatipid kayo doon. Kasi yung sa amin, hindi ko opt na kinuha kasi nga Tokyo and then Osaka, then balik kami ng Tokyo. So yun, medyo on the hassle side siya. Parang hindi ko siya masyadong like, nagigauge. Ayun. In regards with our itinerary, kung kailan ako kukuha ng mga unlimited passes sa JR Rail Pass. So makikita nyo yun sa Klook, mas makakatipid kayo. So I highly suggest na kumuha kayo noon. So next is travel tax and then the Suica card, and then yung Suica card pala, guys, is free siya upon getting it. However, kailangan mong mag top up ng at the minimum of 1,000 or 3,000 yen if I'm not mistaken. So yun siya. So dinner and then water and then bumili ako sa Mr. Donut. So yun lang naman yung mga like nagastos ko. So present ko din how much in Japanese yen and how much in PHP. Kasi kung in PHP, na-charge yan sa GCash ko na card. Tama pala, guys, another tip nakuha ko lang din sa mga other travelers is you have to if gusto mo makatipid in regards with the transaction fees and at the same time competitive yung exchange rates, so opt to get GCash Visa card. So mag-apply kayo dyan and then kumuha kayo. It's like a debit card din naman, but when you do the transactions outside of the Philippines, competitive yung exchange rates niya, mura siya compared to others, or if gagamitin nyo yung ATM card nyo, yung sa Universal Banks. So yun. So yun lang naman ito lang naman yung mga nagastos ko per day. So on day 1 pala, so nagkakalaga lang siya ng mga almost 5,000. I-represent ko na lang sa screen yung mga nagastos ko. And then day 2, so sa Tokyo pa rin, so pumunta lang ako ng Mitsui outlet. And then next is nag-Harajuku ako and then nag-Shibuya. Doon lang ako paikot-ikot. So yung mga nagastos ko is nag-top up lang ako ng Suica card again. And then next bumili ako ng Bedjas. Ayun kasi so super uncomfy. And then nag-lunch and then bumili lang din ako ng matcha kasi trinay ko yung matcha sa Matcha Tokyo. And then nag-shopping ako sa Uniqlo and then nag-dinner sa Yoshinoya. Tama pala, guys, in regards with like the food, no? Since meron akong present dito na tipid mode lang tayo, or ano tawag dito, yung actual expense ko sa food. So actually, guys, in regards with like the food, decent meal nyo is around sabihin na nating 350 to 400 pesos per meal. Decent meal na yun. Super laki na ng serving nun and mabubusog ka na nun. And then, yun yung mga prices sa mga ano nila doon, like fast food restaurant. Pero medyo kakaiba yung tawag dito, yung fast food restaurant nila, guys, kasi tawag dito, it's a full set meals. Like you have your rice, you have your ulam, and at the same time meron siyang mga side dishes, meron siyang sabaw and salad and everything. So medyo nakakabusog talaga siya. So if ever you do on a tipid mode, so sabihin na lang natin na per day kaya siya ng 1,000 per day sa food. Kung hindi naman kayo magfo-food trip, ayun, kung hindi niyo naman feel mag-food trip, ganun lang. Pero 'di ba, for me lang like to experience like on this certain country, for example, to experience Japan, kailangan nyo din ma-experience sa kanilang food. That's part of their culture. And guys, masarap talaga yung food sa Japan and highly recommend na mag-food trip talaga kayo every once in a while. Like, it's either mag-food trip kayo ng lunch or mag-food trip kayo ng dinner, diba? So, sayang naman if hindi kayo mag-food trip, diba? Andun na kayo eh. Diba? Andun na kayo. So, tawag dito, might as well like i-experience nyo whatever ang mga kaya nyo ma-experience doon. Yun. And number one in that is the food.
So yun lang naman yung day 2 ko, and then the summary of my expenses, mga almost umabot lang ako doon ng mga more or less mga 8,000. Pre-present ko na lang din sa screen. So ayun, so lumaki lang yun dahil sa shopping. So if hindi naman kayo makakatipid naman din kayo if ever pag hindi kayo mag-shopping. So next day 3 is travel tayo to Osaka. So ayun, dito ko ipapakita sa iyo guys bakit I opt or I suggest na i-book nyo yung plane ticket nyo na naka multi-city kasi ang mahal ng Shinkansen guys. So that's 5,331.85. Ganun siya kamahal. Though the convenience and everything, it's really good. No, the experience. However, sobrang mahal. Hindi siya worth it. So yung nangyari, 'di ba? So times 2 namin siya nagastos, so that's around 10,000 pesos for the Shinkansen only. So para na akong hindi nag-promo fare. Napamahal pa rin ako dahil doon sa Shinkansen. So pag kayo magbubook kayo guys ha, make sure nyo multi-city para at least sa Shinkansen train once lang kayong gagastos ng 5,000 pesos. And then nag-dinner lang naman kami, yun lang naman yung itinerary namin. And then yung dinner, bumili kami ng mga food sa 7-Eleven. So that's around 439 pesos. Yun na naman ang nagastos ko. So next is day 4. So ito na talaga yung start ng gala namin kasi meron na akong kasama. So first gala namin is sa Kyoto. So pumunta kami ng Arashiyama. So pumunta from the Arashiyama, andito yung Kogenji Temple, Hogon-in Temple. Then yung Bamboo Forest, yung famous na bamboo na parang walkway na merong bamboo. And then sa Togetsukyo Bridge along Arashiyama lang yan. Yun yung mga napuntahan namin. And then pumunta kami ng Maruyama Park. So that's where the Gion and as well as the Yasaka Shrine. So yun ang mga pinuntahan namin sa Kyoto. And then so breakfast, yung mga nag-breakfast kami. So ang gastos ko around 238 pesos. And then Shinkansen, ito medyo napamali kami dito. Meron kasi palang mga like tawag dito, yung mga Japan Rail Pass lang na pero medyo naligaw kami, so nag Shinkansen na lang kami. So that's around 558 pesos. And then nagtry kami ng strawberries, bumili kami ng strawberries. So guys, highly recommended ko na bumili kayo ng or try nyo kumain kayo ng strawberries sa Japan. Sobrang sarap. So that's around 140 pesos. And then like to fully experience the Kyoto, kasi sa Kyoto guys medyo on the culture siya na side, medyo history and then traditional the architecture, the infrastructure very traditional, yung mga dating like Japanese community, ganun siya. So to fully experience, so nag-kimono rental kami. So ayun, so that's around nagastos namin is 2,420. And then mga entrance, actually mga entrance sa mga attractions nila guys, mura lang naman, hindi naman siya ganun ka costly. So nag-Kogenji and Hogon-in Temple kami, so that's around 400. And then bumili ako ng matcha crepe to try their matcha crepe, so that's around 380 pesos. And then Bamboo Forest for the 200 pesos. And then parang na lang din namin na in every in every spots na napuntahan namin is bibili kami ng ref magnet, so that's around 120 pesos. And then lunch, kumain kami ng udon doon, so that's around 240 pesos. And then water, 56 pesos. And then dinner namin, that's around, nag-food trip kami sa Maruyama Park, so that's nagastos namin sa around 960 pesos. Ang mahal, di ba? Food trip, 960 pesos. So, ayun. So, kung pupunta naman tayo kung gusto nating makatipid, pwede naman kayong hindi kumain ng strawberry, and then at the same time, pwede naman kayong hindi mag-rent ng kimono, and then at the same time, pwede naman kayong hindi pumasok doon sa Kogenji and sa Hogon-in Temple. Ayun, kasi maganda naman yung Arashiyama guys. It's a one like community, ganun. And then meron na naman siyang mga houses, ganun. It's just that merong mga like iba na merong entrance fee, in which ito nga si Hogon-in at saka si Kogenji Temple. Si Bamboo Forest meron din siyang entrance. So since yun naman talaga yung highlight doon, kasi yun din yung pinakamaraming turista eh. So
magpasok na lang kayo doon and that's only 200 pesos lang naman. So yun ang mga nangyari sa aming day 4. And then next sa day 5, pumunta naman kami ng Nara. At tama pala guys, etong sa Kyoto, meron pa kami mga hindi napuntahan dito. So, if ever gusto niyo yung mga like the culture, ganun and stuff, so I highly recommend na mag 2 days kayo sa Kyoto kasi kulang kulang yung 1 day para ikutin siya. So, it's better na you go on like 2-day trip sa Kyoto. Next, day 5, punta kami ng Nara. So, before that, yung tama pala guys, 'di ba dito yung Nara Park. So, to give yun na lang din the context, mostly of the sightseeings in Japan ay free of charge lang naman. Wala namang entrance fee. So, makakatipid naman kayo in regards with like sa mga galaan. Ayun. So, pag doon na mga tawag doon na side, medyo makakatipid tayo. So, nag-lunch, going back, so with our itinerary sa Nara, so nag-lunch kami sa Kitabara. So, we highly recommend the noodles nila doon guys. Sobrang sarap, their udon. So, that's around 984 pesos. Ayun. So, next is, pumunta kami sa Tadaji Temple. Actually, yung Tadaji Temple, it's free of charge. However, if ever papasok kayo sa museum, merong charge na yun. At saka doon sa Great Buddha Hall and Nara Park, free lang naman yun with like the deers. So nagastos namin is lunch sa Kitabara and then entrance fee sa Tadaji Museum and sa Great Buddha Hall. So that's around 480 pesos. And then ref magnet again, so 255.04, and then dinner. Nag-dinner lang kami sa fast food nito, so that's around 471.44. So if ever gusto niyo naman makatipid, so food 1,000 pesos, and at the same time if di na kayo papasok doon sa Tadaji Museum sa Great Buddha Hall, okay lang naman. So pwede na kayong hindi pumasok if ever medyo on the tipid side tayo, and hindi na kayo bibili ng mga like shopping or mga ref magnets and everything. So next, day 6. So ito na yung Osaka namin na first day namin sa Osaka, like sa Osaka na talaga kami umikot. So our itinerary is Osaka Castle, and then the Namba Yasaka Shrine, and then the Chutenkaku Tower and Market, and the last one is the Dotonbori. So ayun, nag-top up lang ako ng Suica card. So that's nakagastos ako ng 2,000 pesos. And then lunch, 328 pesos. And then bumili kami ng ice cream. Trinay namin yung ice cream sa Lawson na masarap naman pero ang tagal maubos kasi medyo siksik liglig, and then medyo matigas yung ice cream. So that's around 140 pesos. And then bumili ako ng iced tea, so that's 56 pesos. And then nag-food trip kami, in which yun na yung dinner namin doon sa Dotonbori. So that's around 640 pesos. So next, day 7 is Osaka day 2, in which we already went to Universal Studios Japan. So yun lang naman yung naging itinerary yun lang naman yung napuntahan namin on that day. Kasi nga 'di ba, pag amusement park, dapat maglaan kayo guys ng 1 whole day doon. So sa Universal Studios Japan, yung mga pinuntahan namin is the Wizarding World of Harry Potter, and then the Super Nintendo World, in which nasabi ko kanina na hindi ka makakapasok dito if ever you don't have the Express Pass. So kailangan natin kumuha ng Express Pass. And then next is Detective Conan 3D show. That's part of the Express Pass that we got from Klook. And then the Minion World, hindi na to kasama, pumila na lang kami. And then the Hollywood, the roller coaster. Actually guys, tip ko din sa inyo in regards with doon sa Universal Studios, in regards with the rides, yung mga, for example, kami nag-extreme rides naman kami, di ba? Pumila kayo doon ng hapon na around 5 p.m.ish or 6 p.m. Doon na kayo pumila kasi medyo mabilis na yung flow ng pila. Ayun, pag mga kasi tawag dito, pag mga like around afternoon, early afternoon, ganun,
ang haba ng mga pila talaga guys in regards with the attractions and the rides. Pero pag medyo gabi na, hindi na siya ganun kahaba. Mabilis na talaga yung ano niya, flow ng pila. So yun, so I suggest na pumila kayo like on a late night. At saka maganda din naman in regards with the roller coaster if ever adventurous naman talaga kayo, 'di ba? So yun, maganda naman yung like the city lights, makikita naman talaga. Pero very ano lang talaga, the adrenaline rush is there. So yun. So dito sa Osaka, so nag-breakfast kami and then bumili ako ng wand. So yun, so if ever magtipid mode, 'di ba? Wag na kayo bumili ng wand if di naman kayo fan ng Harry Potter, 'di ba? And for me parang to fully experience lang the Harry Potter, so bumili ako ng wand. So that's around 2,000 pesos. And then butterbeer, tinry ko din yung butterbeer, that's 308.91 pesos. And then nag-lunch kami doon sa loob, 656 pesos for a sandwich. Guys, pag pupunta kayo ng Universal Studios, expect kayo na mahal talaga yung food doon. And at the same time, walang rice. Ano lang talaga doon? Tawag dito, salads lang and burgers and sandwiches. Yun lang yung mga nandoon. And then, next is nag-dinner kami doon sa Sushiro. Masarap dito guys. I highly recommend kumain kayo sa Sushiro. So that's around 800 pesos yung nagasan namin. And then bumili lang ako ng water. So kung tipid-tipid lang naman kayo, so aside doon sa the normal is, ayun, kain na kayo ng food and then baon lang kayo ng water. Ayun. So next is day 8. Balik na kami sa Tokyo. So ito yung sinasabi ko guys na medyo makatipid tayo kasi if ever pag multi-city kayo, 'di ba? So galing na kayo ng Osaka, for example, doon na kayo nag-start and then Tokyo, one Shinkansen lang kayo. Ang nangyari kasi sa amin, Tokyo yung pasok, Tokyo din yung labas. So we need to purchase the two Shinkansens. Though meron namang mga mura, pwede naman kayo mag-plane from Tokyo to Osaka or Osaka to Tokyo, vice versa. Meron ako nakita sa Peach Airlines, that's around 2,500 pesos only. However, hindi siya swak sa aming time because yung mura na yon is first flight siya and then the first flight is around 7 a.m. if I'm not mistaken. So yun, so medyo hindi siya pabor sa oras talaga. Unlike kasi sa Shinkansen, meron naman mga biyahe every other 15 or 30 minutes if I'm not mistaken. So yun siya. So nag-Shinkansen, so that's our 5,300 again, and then nag-top up ako ng Suica card, and then nag-Starbucks kami, and then nag-dinner kami sa ang dinner dito is doon na kami sa Ichiran, in which I highly recommend guys if pupunta kayo ng Japan, if magra-ramen kayo, go for Ichiran Ramen. Ang haba lang talaga ng pila. Naghintay kami ng an hour, but the food is, very worth it. So, yun. So, next is, day 9 is ikot-ikot lang kami around Tokyo. So, punta lang kami ng Suga Shrine, and then Tokyo Tower, and then Ueno Park, and then Ginza. Punta kami ng Yona Shop and Ginza. So, yun lang. So, for this, lunch lang naman, primarily food lang nagastos namin, and then water, and then eto miscellaneous na to, nagpapalaundry kasi ako doon kasi ayoko nang magdala ng maraming labahin. So yun, so sa hotel naman, actually mostly in Japan guys, with their hotel and hostels, merong mga ino-offer na laundry, sir. Merong mga washing machines doon in which you can do your own laundry, 'di ba? So para hindi na kayo magdala ng maraming damit. So, lalo na sa mga inner part na hindi naman nakikita sa inyong OOTD. So, might as well mag-laundry na lang kayo, 'di ba? And then at the same time in regards with ayun nga sa pagpapalaundry, in regards with the amenities sa Japan, if ever hindi naman kayo maselan in regards with like the shampoos and the soap, wag na kayong magdala ng mga utilities guys kasi utilities tuloy na mga toiletries rather. Wag na kayong magdala ng mga toiletries kasi meron namang offer doon in every hotel and hostels. Meron ng shampoo, sabon, may moisturizer, yung iba, and then merong mga hair toner, hair tonic, merong towels, merong robes, merong pang attire nyo ng pang bed, and then
Merong hair blower. Ayun, so kompleto na, 'di ba? So para tipid-tipid tayo sa luggage natin, hindi masyadong mabigat, 'di ba? So wag na kayong magdala ng towel, wag na kayong masyadong magdala ng mga toiletries. No, yun na lang mga yung for skincare nyo na lang talaga yung dalhin nyo. So yun. So next is sa day 10. So nag Mount Fuji kami tour. So it's Fuji Kawaguchiko Station and Uishi Park. Yun na naman ang mga napuntahan namin kasi medyo gahol na sa time. And then I already said it on my vlog, 'di ba, na tawag dito kung ano yung option for the first timer, in which magana na lang kayo mag travel. And I'm not sure with ano kasi the cost in it sa Klook kung magkano siya. Pero for the convenience sake, mas okay talaga na travel and tours or private tours para mas marami din kayong mapuntahan. So, kumuha kami ng express pass sa Fuji Excursion. So, back and forth yun. So, di ba ang mahal? 752 pesos each. So, papunta ng Mount Fuji and then Tokyo, that's 750 each. So, that's around 1,500 pesos. And then, nag-breakfast kami, 154 pesos. And then, nag-sightseeing bus. So, that's around 1,500 yen yung mababayaran. So, na-charge sa aking Gcash is 577 pesos. And then, nag-lunch lang kami doon sa mga yakisoba and then Wagyu, guys. Doon ako first nakatry ng Wagyu. So, i-try nyo din sa Japan na mag-Wagyu. So, nakagastos ako ng 1,480 pesos for lunch only. And then, trinay namin yung ice cream doon sa Uishi Park. So, I highly recommend as well, like, to try their ice cream there. Most especially the lavender ice cream. Medyo masarap. And then, bumili ako ng water and then merienda. That's around 224 pesos. And then nag-top up na naman ako ng aking Suica card. And then nag-dinner kami. That's around 165 pesos. So, ayun. So, for the tipid mode, so, yun lang. Yung mga gastos natin is for, tawag dito, for the transportation and then the food and as well as, like, the top up of the Suica card. Then day 11, so ito medyo free day na ito. Bumili na ako ng mga pasabays and the pasalubong. So ikot-ikot na lang ako doon around Shinjuku area and Ginza area. So yun lang naman. So nagastos ko sa pasalubong is like around 5,000 pesos and then nag-lunch around 400 pesos and then nag-shopping ako ng racket and shoes and everything. So nagastos ako na 15,000, almost 15,000 pesos, and then bumili din ako ng pasalubong sa Zara. That's around 3,800 pesos, and then nag-dinner ako ng 601 pesos. And then on the day 12, last na to, pauwi na kami ng Pilipinas. So bumili ako ng Keisei Line. So that's around the Skytrain. So, that's the Keisei Line, Tokyo to Airport. So, 1,144 pesos yun. And then, next is, bumili din ako ng food sa airport. So, that's around 360 pesos. So, yun. So, to sum up, the expenses, I already they categorized the expenses to accommodations, then the attractions, and then the food, the internet, the miscellaneous, yun yung mga laundry ko, and then shopping and the transpo. So kung makikita nyo, merong dalawang columns dyan, yung nagastos ko talaga, and then paano if in-adjust ko, what if tipid-tipid tayo. So for the accommodation, ayun na nga, yung total ko nagastos is 21,183.01. If gusto tayo sa tipid-tipid, hostel like, so magagastos tayo ng 16,771 pesos. Pag attractions naman, so gastos natin lahat is 17,673 pesos. Pero kung doon tayo sa tipid-tipid, that's around 4,578 pesos tayo magagastos natin. Primarily yan, if ever hindi kayo kukuha ng express pass sa Universal Studios. Yan yung talagang nakapag-differentiate dyan. And then next for the food, that's nagastos ko is 4,625.60. Pag tipid-tipid mode lang naman tayo, in 11 days, 1,000 per day. So that's around 11,000 pesos yung mga gastos natin. But nagtataka kayo, but medyo ano lang, tawag dito, bakit 3,000 pesos lang yung difference for the 11 days? Kasi guys, twice lang kami kumakain doon. Hindi kasi kami palaging nagbe-breakfast or whatnot, kaya medyo nakatipid tayo sa food kasi nga medyo pagod, and then lumalabas na kami around 10 to 11ish, so that's lunch already. So ayun, doon tayo medyo nakatipid. And then next for the internet, so that's around 2,077 pesos. Miscellaneous, pag hindi nakagastos ako ng 843 pesos, pero pag hindi kayo like maglo-laundry and everything, wala kayong mga gastos. And then sa shopping,
medyo napalaki tayo dito guys. It's 32,504.25. But if ever di naman kayo magsha-shopping doon sa Japan and then pasalubong lang yung like bibili nyo, so more primary, that's around 5,000 pesos. Okay na yun. Marami na kayo mabibili ng mga chocolates nun. And then the last one, the transportation, 37,842.93. Pag makatipid tayo, doon tayo sa tipid mode, that's around 33,188.93. Ang difference nito is the Shinkansen. Pag one way lang yung kukunin nyo, that's 33,000 mga gastos nyo. Pero kaya pa itong mapababa guys. As what I have said, if ever kukuha kayo ng JR Rail Pass na unlimited sa Klook, tingnan nyo na lang and then base it on your like the final itinerary. So yun, I guess yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, no, in regards with like the itineraries and all. And tama pala, with the total guys, ang total ng mga nagastos ko is 126,749.53 for 12 days na yan. And then pag tipid-tipid naman tayo, tipid-tipid na to ha, pero mahal pa rin, that's around 72,615.65. Kaya nga doon sa day 11 ko, doon sa last full day ko na vlog, yun ang sinabi ko na Japan is really an expensive country. Pwede naman tayong makatipid talaga, pero kahit i-total mo yung cost doon sa doon sa tipid-tipid, medyo mahal pa rin siya talaga. So pagagala kayo doon sa Japan, magdala talaga kayo ng pera, pag-ipunan nyo talaga if you want, like, you know, kahit tipid-tipid pa rin, medyo mapapagastos pa rin tayo. So I highly suggest na mag-ipon, and then at the same time medyo mag-splurge din naman kayo ng konti. Like, you know, as what I have said in regards with the food, diba, hindi nyo naman expensive, every tipid-tipid lang kayo, puro 7 convenience food, puro fast food, hindi nyo medyo fully experience what like Japan can offer, most especially on the food. So yun. And then at the same time, just like, you know, enjoy lang the travel, whatever your plans. At diba, this itinerary, it's already your like plan A, but pag nandun na kayo sa actual, like, you know, you have to be open na hindi lahat magiging perfect yung itinerary, magliligaw-ligaw talaga kayo. Ayun, that's like, you know, that's the beauty of like experiencing a country na meron talaga mga instances na magliligaw-ligaw kayo. Ayun, yun naman talaga yung pinaka-challenging na part doon. And I will tell you guys, I highly recommend to go to Japan. It's a really, really beautiful country. There's a lot to offer. There are really a lot of attractions na fresh talaga sa mata nyo. Like in everyday, fresh talaga siya sa mata nyo. And it's really amazing, and I'm like, you know, looking forward na makabalik, pero pag-ipunan ko pa kasi nga 'di ba, ang mahal-mahal talaga ng Japan. Like I hope you had gained something, like the information that I gave to you, and I hope na maka-help ito in regards with your future travel sa Japan. And in regards naman sa pag-apply sa aking visa, I'm not sure if okay lang naman na i-discuss ko din sa inyo on a separate video, pero yung submission kasi ng requirements medyo nag-iba na, 'di ba? Kasi via VFS na. Ako kasi before, kasi yun via agency. So hindi ko alam, I'm not sure with the VFS, but as for the requirements, I can like discuss it on a separate video. So yun, I guess that's it guys for this vlog, and I really do hope na nakuha kayo ng mga kahit 1 or 2 notes lang coming from me, and I'm rooting for you as well, like to go to Japan. So see you on the next one. Bye bye.